Dominant Protector. Credit to the author. 2,461-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Paanong hindi masabi ni Terence? Si Melissa, gayunpaman, ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito sa panahong tulad nito. Tuwang-tuwa siya nang marinig na inaalok ito ni Polong bilang bargaining chip. Terence, papayag ka ba sa kanyang kahilingan? Tumingin si Terence kay Melissa, na puno ng pag-asa, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw ang intensyon ni Melissa na pagkanulunan niya ang kanyang mga iniisip sa kanyang mga salita. Ngunit hindi maintindihan ni Terence kung bakit labis na nag-aalala si Melissa sa pakikipag-ugnayan nila ni Polong. Logically speaking, hindi naman big deal na putulin ang engagement, di ba? Sige. Gayunpaman, ayaw niyang biguan si Melissa. Kung tungkol kay Polong, hindi niya ito basta-basta iiwan. Magkaklase sila kung tutuusin, at hindi niya gagawin ito kahit na gusto niya. Ang isang mag-aaral na namamatay sa isang bakasyon sa taglamig ay hindi magandang bagay para kay Boss Bale, at hindi gagawing mahirap ni Terence ang mga bagay para sa kanya. At kaya, inabot ni Terence ang kanyang kanang kamay at hinayla si Melissa sa kanyang yakap, inilagay siya sa kanyang dibdib. Hindi inaasahan ni Melissa na yayakapin siya ni Terence ng biglaan. Nahihiya niyang ibinaba ang ulo, ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi siya naglakas loob na tumangalaki na Terence at Polong. Siyempre, hindi napansin ni Terence ang sitwasyon ni Melissa sa ngayon. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak kay Polong na tumatakbo sa likuran niya. Para kay Polong, kahit na kailanganin siyang iligtas ni Terence, hindi niya ito hahayaang magkaroon ng madaling panahon. Nakahinga si Polong nang pigilan siya ni Terence, ngunit sa sumunod na sandali, may nangyaring malupit. Bumilis si Terence matapos hilahin si Polong. Si Melissa ay nasa mga bisig ni Terence, kaya hindi siya naapektuhan, ngunit si Polong ay hindi pinalad. Hindi niya naabutan ang bilis ni Terence, at nahulog siya sa kanyang puwitan habang kinakaladkad siya ni Terence pasulong. Ang lupa ay makinis at nababalutan ng nyebe, ngunit ang puwitan ni Polong ay tumama pa rin sa mga bato sa nyebe. Sa bagay, gaano man kakinis ang lupa, imposibleng wala itong mga labi. Nagkaproblema si Polong nang bumangga siya sa mga labi. Ang mga sigaw ni Polong ay lalong nakakatakot sa lambak. Hindi nagtagal, ang kanyang puwitan ay natatakpan ng mga hiwa mula sa mga bato sa lupa. Ang inilapat na Golden Creation Miracle Doctor na si Kang ay halos gumaling sa kanyang mga naunang sugat, ngunit ang mga bato ay lalong nagpasugat sa kanya. Bagamat si Polong ay nasa matinding sakit, alam niyang sinusubukan siya ni Terence. Kung mahawakan ni Terence si Melissa, kaya niyang hawakan si Polong. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isang practitioner. Ngunit hindi siya niyakap ni Terence, hinailan niya ito, at sapat na iyon. Natakot si Polong na iwan siya ni Terence, kaya tiniis niya ito. Nang hindi na siya makatiis ay napatingin siya sa pagong na humahabol sa kanya at naalala niya ang Ninja Turtle kaya tiniis niya ito. Unti-unti, ang bilis ni Terence ay humiwalay sa pagong. Mahusay ang chinggang ni Terence, at nang hindi siya pinigilan ni na Melissa at Polong, hindi niya kailangang mag-alala na maabyutin siya ng pagong. Ang pagong ay nagpakawala ng galit na dagindong habang pinagmamasdan si Terence at ang iba pa na papalayo. Alam nitong hindi nito maabyutin ang mga ito. Nang makita nitong hawak ni Terence ang isa at hinaila ang isa, alam nitong kailangan na nitong sumuko. May mga practitioner dito, at hindi ito makakakuha ng anumang kalamangan. Tama ang hula ni Terence, ang kakayahan ng pagong ay sa depensa, hindi sa opensa. Kahit na si Terence ay isang Sky Class Master, wala siyang magagawa sa pagong, ngunit hindi rin siya maabyutin ng pagong. Walang magawa, maaari lamang itong magdusa sa katahimikan. Ito ay hindi na ito ay walang pagong ice crystals. Mayroon nga itong ilan, ngunit napakahalaga ng mga ito. Aabutin ng mga dekada ang pagong upang makagawa ng gayong maliit na bote. Ito ay ang pagkikristal ng sarili nitong lakas. Ito ay hindi masyadong kapakipakinabang sa pagong, ngunit ito ay lubhang kapakipakinabang sa maliit na pagong. Maaaring gamitin ito ng maliit na pagong sa paglilinang.
Ang malaking pagong ay mayroon pa ring stock, ngunit ayaw nitong magbigay ng isang bagay na napakahalaga kay Terence ng ganoon kadali. Makakatulong ito sa maliit na pagong na madagdagan ang lakas nito, ngunit hindi na nito maibabalik pa. Huwag mo na akong makitang muli. Ang malaking pagong ay umungal at walang magawa. Narinig ni Terence ang dagindong ng pagong at natense ito ng walang dahilan. Ito ay tanda ng pagkakasala, nagnakaw nga siya ng turtle ice crystal, pagkatapos ng lahat, at technically, si Polong ang scapegoat. Maaaring si Polong ang naging sanhi ng gulo, ngunit siya rin ang nagbawi ng bote. Nagpapasalamat si Terence sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito iniwan. Terence, pwede mo ba akong paalisan ngayon? Hindi na tayo hinahabol ng dambuhalang tubig na halimaw. Halos mapaiyak si Polong sa sakit. Parang hindi na sa kanya ang puwete niya. Oh! Si Terence, na tumatakbo pa rin, ay binitawan ang kamay ni Polong nang marinig niya ang kanyang mga salita. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Polong ay sumandal paatras mula sa inertia, at ang likod ng kanyang ulo ay tumama sa bag ng dugo. Nangangagat ang ngipin niya sa sakit. Terence, sinasadya mo naman to, diba? Sabi ni Polong habang siya ay bumangon mula sa lupa, nakatitig kay Terence. Hiniling mo sa akin na palayain kita. Walang pakialam na sabi ni Terence. Ang galit ni Polong ay pinakawalan. Si Terence ay ang kanyang tagapagligtas, pagkatapos ng lahat, at hindi siya ganoon kesenggit. Gayunpaman, habang tinitingnan niya si Melissa sa mga bisig ni Terence, lalo siyang nagagalit. Nangako lang si Polong na pumikit siya sa relasyon ni Terence at Melissa, at hindi niya ito ituloy. Babalik na sana siya sa kanyang sinabi, ngunit hindi pa ganoon katagal, at wala siyang pisngi para tanggihan iyon. Terence, maaari mo ba akong ibaba ngayon? Ang puso ni Melissa ay tumibok ng mabilis sa buong paglalakbay, ngunit siya ay napanatag na sila ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Ngayong ligtas na sila, medyo napahiya siya. Sige, sabi niya. Binitiwan ni Terence si Melissa, hindi dahil gusto niyang samantalahin siya, kundi dahil nakalimutan niya talaga na nasa braso niya ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang, inilagay niya ang lahat ng kanyang iniisip sa pagtakbo at pag-iisip tungkol sa ice crystal, at nakalimutan niya ang kagandahan sa kanyang mga bisig. Nabalik lang siya sa katinoan pagkatapos ng paalala ni Melissa, hindi niya naisip na samantalahin siya, kahit na nagsasanay ito habang tumatakbo. 2,462. Si Melissa ay parehong napahiya at masaya sa pagkabigo sa mukha ni Terence. Sa totoo lang, hindi niya bibitawan ang mainit na yakap na iyon kung hindi si Polong na nakatayo doon. Ang yakap na iyon ay nagpaalala kay Melissa ng malamig na gabing iyon sa panahon ng pagsasanay sa militar, at sa gabing nasa labas sila sa field training. Habang nawawala siya sa kanyang pag-iisip, narinig niya ang tunog ng motor ng helicopter sa kalangitan. Nakahinga ng maluwag si Terence. Hindi siya nakakaramdam ng anumang panganib, at dapat ay umatras na ang pagong ngayon, ngunit sino ang nakakaalam kung maaari itong makabalik ng biglaan. Higit pa rito, dahil may ranggo sa langit na espiritual na hayop, ang pagong, sa lambak na ito, maaari bang may iba pang espiritual na hayop? Dapat itong malaman na mayroong 2 ranggo ng langit na espiritual na mga hayop sa hanay ng bundok. Nandito ako, nandito ako. Pakiramdam ni Polong ay nakatakas lang siya sa kamatayan nang makita niya ang helicopter. Kinaway-kaway niya ang kanyang mga kamay, sinusubukan na makita siya ng mga tao sa helicopter. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang nakatingin kay Polong. Sa dami niya, hindi siya maririnig ng mga tao sa helicopter. Kung nandito naman siya, kahit hindi siya kumaway ay makikita pa rin siya ng mga tao sa helicopter. Papalapit ng papalapit ang helicopter. Pagkatapos, isang elevator ang hinaila pababa mula sa helicopter at inilagay patayo sa ilalim ng lambak. Ang boses ni Pancho ay nanggaling sa megaphone ng helicopter, "Kang bro, sumakay ka na sa eroplano." Sa sobrang tuwa ni Polong ay hindi niya namamalayan na gustong umakyat sa hagdan, ngunit pinigilan siya ni Terence. Sandali, hayaan mo muna si Melissa, huli kang pumunta. Maaaring isang practitioner si Terence, ngunit ang valley na ito ay hindi isang bagay na maaari mong akyatin ng ganoon. Taglamig noon, at ang mga bangin ay natatakpan ng yelo at nyebe. Kahit nasa tag-araw, walang lugar na mapuntahan.
Ang pag-akyat ay isang napakahirap na gawain. Wala kay Terence ang tsinggong na taglay ni Althea, at hindi siya makakalipad. Kaya't nagpasya si Terence na hayaang huling umakyat si Polong, sakaling sumakay ang bata sa isang helicopter at tumakas. Iyon ay magiging isang kaunting sakuna. Oh! Medyo nadismaya si Polong, ngunit naiintindihan niya kung ano ang inaalala ni Terence. Ayaw niyang iwan si Terence. Kung tutuusin, iniligtas lang ni Terence ang kanyang buhay, dalawang buhay kung tutuusin. Sa unang pagkakataon na iniligtas ni Terence ang kanyang buhay, ito ay para sa protection sa sarili. Kaya gaano man kalaki ang gustong gawin ni Polong, hindi niya basta-basta maiiwan si Terence. At saka, babalik siya gamit ang kanang kamay na si Pancho, at paano niya ito ipapaliwanag kay Boss Bale kung hindi niya isasama si Terence. Medyo natakot si Melissa habang nakatingin sa nanginginig na hagdan, hindi siya nang ahas na umakyat sa sarili, ngunit ang hagdan na ito ay kasya lang ng isang tao sa bawat pagkakataon, at hindi niya hinayaang hawakan siya ni Terence. Siyempre, maaari niyang hayaan si Terence na protektahan siya mula sa ibaba, ngunit mas nakakahiya kung si Terence ay nakaharap sa kanyang puwitan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hinawakan ni Melissa ang hagdan at nagsimulang umakyat. Siya ay isang malakas na babae, at kahit na siya ay natatakot, siya ay maaaring kumapit ng ilang sandali. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi nag-alala maaabutan niya si Melissa kahit na mahulog siya mula sa taas na iyon, lalo pa ang taas ng helicopter. Sa wakas, ligtas na nakarating si Melissa sakay ng helicopter, at nakahinga ng maluwag si Terence bago mabilis na umakyat sa hagdan. Si Polong naman ang huling sumakay sa eroplano, mapatla at berde ang mukha. Tumingin siya kay Pancho at tumango, medyo natatakot pa rin. Younger brother you, there's a big water monster in this valley. It scared me to death. Water monster. Ano yun? Natigilan ng right coiling tiger. Heaven rank spiritual beast, muntik na tayong mamatay. Mahinang sabi ni Terence. Isang espiritual na hayop na may ranggo sa langit. Ang kanang nakapulupot na tigre ay nagulat, at isang nakakatakot na hitsura ang sumilay sa kanyang mukha. Ang espiritong hayop na ito ay walang kinalaman kay Terence, at sila ay mga kaaway, kaya hindi na kailangang ilihim ni Terence. Kung ang hidden house ay maglakas loob kang guluhin ang espiritong hayop na ito, wala ito sa pagsasaalang-alang ni Terence. Kung ang iyong pamilya ay may lakas ng loob, maaari kang pumunta at hulihin siya. Sabi ni Terence. Ang right coiling tiger's expression was uglier than crying. Isang heaven-rank spiritual beast. Kalimutan mo na, sinong maglalakas loob na guluhin ito. At saka, walang kwenta ang pagbawi sa kanila, at hindi nila kayang bantayan ang pamilya mo. Oh! Heaven-rank spirit beasts are very precious. Hindi ba kailangan ng pamilya mo? Tanong ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Kahit na ito ay mahalaga, kailangan mong mabuhay upang mahuli ito. Nagkibit balikat ang right-coiled tiger at hindi umimik. Ngunit naramdaman ni Terence na may nakatagong kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Mukhang sikat ang mga golden at mystic class spirit beast, ngunit ang sky class spirit beast ay ganap na binaliwala ng coiling tiger, na nagparamdam kay Terence ng kaunting kakaiba. Siyempre, maaaring totoo ang sinabi mo, Pancho. Napakahirap para sa isang espiritual na hayop na may ranggo sa langit na makilala ang isang Panginoon. Imposibleng gumamit ng isang espesyal na kontrata upang gawin itong isang tupay na espiritual na hayop. Sa paghahambing, mas madaling makuha ang isang ginintoang at mistikong espiritual na hayop. Ngunit ang hindi alam ni Terence ay bagamat ang sky-class spirit beasts ay bihira sa karaniwang mundo, ang hidden house na ikaw ay isa sa iilang tao na nakakaalam nito. Hindi mahirap makahanap ng sky-class spirit beast, at kung talagang katulad ng sinabi niya, kailangang mabuhay ang isa para mahuli ito. Lumipad pabalik sa resort ang helicopter at lumapag sa bakanting lupain. Isa-isang bumaba sina Terence, Melissa, Polong, at Pancho. Binigyan ni Pancho ang piloto ng ilang tagubilin, at dahan-daang umalis ang helicopter sa resort at bumalik sa hidden house mo. Si Polong ay wala sa mataas na espiritu, wala sa mga planong ginawa niya ang ganap na natupad, at nasugatan pa niya ang kanyang sarili. Ito ay isang klasikong double loss para sa kanya at coiling tiger.
Ang kanyang kasintahan ay niyakap ni Terence, at isa sa mga tauhan ng bahay ang namatay at isa ang nasugatan. Ang kasabihang ito ay ginawa lamang para sa dalawang kapatid na ito sa pagkabalisa. Ang mga sinaunang tao ay sapat na matalino upang mahulaan ang hinaharap, malungkot na naisip ni Polong. Pumasok siya sa resort kasama si Melissa. Boss Bale ay naghihintay na sa lobby, nakaka-relax ang kanyang mga kilay nang makitang ligtas na nakabalik sina Terence at Melissa. Maganda ang impresyon niya kay Terence, at gusto siyang sanayin na maging kahalili niya, ngunit tila may mga hadlang si Terence sa larangan ng alchemy, kaya nag-alinlangan si Boss Bale. Ang specialty ni Boss Bale ay gumagawa ng mga elixir, at ang kanyang mga medikal na kasanayan ay suporta lamang. Hindi siya kasing galing ni Terence, kaya kung gamot lang ang natutunan ni Terence, wala siyang dapat matutunan. Hindi mahalaga kung natutunan ito ni Terence o hindi, ngunit tungkol sa paggawa ng elixir, naramdaman ni Boss Bale na espesyal ang sitwasyon ni Terence, at dahan-dahan lang siyang makakahanap ng solusyon. Ayaw ni Boss Bale na may mangyari kay Terence, anuman ang mangyari. Terence, kumusta? Ayos ka lang ba? Tanong ni Boss Bale, hindi man lang tumitingin kay Polong. 2,463. Kahit na siya ay nasa isang kawaila hilakbot na estado, hindi siya pinansin ni Boss Bale at lumingon kay Melissa. Melissa, okay ka lang? Ayos lang, guro bye. Nahirapan kita. Nakangiting sabi ni Terence. Ayos din ako. Tumango si Melissa. Mabuti naman, inayos ko na ang mga kwarto. Terence, ikaw at si Wilfred sa isang kwarto, si Melissa at si Jenny sa isa pa. Eto ang room card mo. Sabi ni Boss Bale habang inabot ang room card kina Terence at Melissa. Alam ni Polong na ang ginawa niya ngayon ay labis na ikinagalit ni Boss Bale. Hindi niya ito sinabi ng malakas, ngunit umakyat pa rin siya sa itaas kasama ka Pancho. Magkasama sila sa isang kwarto, kaya hindi niya kailangan na bigyan siya ng room card ni Boss Bale. Bumalik muna tayo. Kakain tayo ng hapunan mamaya. May mga aktibidad pa naman na nakaschedule sa gabi, kaya dapat magpahinga muna tayo. Sabi ni Boss Bale kina Terence at Melissa. Okay. Tumango si Terence at sumakay ng elevator kasama si Melissa. Terence, pwede bang huwag mong gawing masyadong awkward ang mga bagay sa pagitan mo at ni Polong? Sabi ni Melissa pagkatapos ng mahabang katahimikan. Oh. Kumurap-kurap si Terence, hindi lubos na nauunawaan kung bakit biglang magsasabi ng ganoon si Melissa. Dapat ay mayroon siyang mga alalahanin, ngunit ang ikinalitaw ni Terence ay malinaw na hindi gusto ni Melissa si Polong, kahit na nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam pagkatapos ng nangyari. Bakit siya namamagitin para sa kanya ngayon? Ngunit si Terence ay hindi tanga kung si Melissa ay hindi sinusubukang tulungan si Polong, kung gayon kailangan niya itong iniisip. Ang pagsasabi sa kanya ni Melissa na huwag pumasok sa isang masamang relasyon kay Polong ay marahil para sa kanyang kapakanan, ngunit bakit? Si Polong ay hindi isang practitioner, at ang hidden house mo lang ang kanyang naging tagapagtaguyod. Hindi man lang kinailangang matakot si Terence na bugbugin ang dalawa sa kanilang mga masters, kaya bakit siya matatakot na masaktan sila? Sa pag-iisip na iyon, sinisiyasat ni Terence, sa daan ngayon, ang dalawang magnanakaw na dumating mamaya ay malamang na ipinadala ni Pancho. Ang isa ay isang Sky Class Early Phase, at ang isa ay isang Earth Class Late Phase Peak. Ang isa ay namatay at ang isa ay nasugatan ng awayan sa pagitan ng bahay na ikaw at ako ay nasa bato na, at walang paraan na mareresolba natin ito nang walang aksidente. Arg! Galing sa Hidden U family ang dalawang yan. Isang Sky Class. Nagulat na tanong ni Melissa. Ngunit sa palagay ko ay nakikipagtulungan sila kay Polong upang iligtas ang dalagang nasa pagkabalisa. Mabuti na lang at medyo masama ang swerte ni Polong, at nakilala niya ang mga tunay na tulisan. Ngumiti si Terence. Si Melissa ay isang matalinong babae, at agad niyang naunawaan ang sitwasyon mula sa mga salita ni Terence. Naiintindihan niya kung bakit tumayo si Polong para sa kanya. Kung iisipin, natakot ang lalaking ito na namutla nang makita ang pagong, kahit na sinabi niya na wala siyang pakialam sa kanya ni Terence. Hindi siya kamukha ng tipo ng tao na magliligtas sa isang damsel in distress. Nagkaroon ng higit pa dito. Marahan na ba maantong hininga si Melissa?
Siya ay masaya para kay Terence, ngunit nag-aalala sa parehong oras. Maaaring talunin ni Terence ang Sky Class Early Phase bilang Earth Class Mid-Phase Peak, ngunit sapat lang iyon para takutin ang mga nakatagong bahay. Hindi ito sapat para sa sinaunang klase. Nakikita ni Melissa na sinusubukan ni Pancho na makuha ang mabuting panig ni Polong, ngunit hindi ito masyadong inisip ni Terence. Sa kabilang banda, alam ni Melissa na sinusubukan ni Pancho na makuha ang mabuting panig ni Polong dahil kay Harry. Kung tutusin, magkaklase kami ni Polong, at siya ay ang aking mapapangasawa sa pangalan. Ayokong pahirapan ang aking pamilya bago kami makapagtapos. Mahinang sabi ni Melissa, ngunit ipinaliwanag niya ng malinaw ang sitwasyon. Naniniwala siyang maiintindihan ni Terence. Sige, sabi niya. Wala nang ibang sinabi si Terence na kuha niya ang mas maraming impormasyon ngayon kaysa dati, at alam niya kung paano ito gagawin ng hakbang-hakbang at tumalon sa paligid ng bush. Natagpuan ni Terence ang kanyang silid na may susi card at nakita niyang Joanne siya doon pagkapasok niya. Nanunood ng TV at kumakain ng prutas ang dalawa, sobrang romantiko ang itsura. Dapat ba akong lumabas? Nakangiting sabi ni Terence. Kuya Linford, hinihintay ka namin ni Joanne. Medyo napahiya si Wilfred, nagulat kami nang sabihin ni Jenny na tumalon ka sa cable car. Hehe, okay lang ako. Kayong dalawa sige, lalabas ako para mamasyal. Sabi ni Terence. Hindi na siya hinintay ni Terence na magsabi ng kahit ano at lumabas ng kwarto, iniwan ang pagkakataon sa kanya at Joanne. Tumalikod siya at pumunta sa kwarto ni Melissa para makita si Jenny. Kumatok siya sa pinto, at ang boses ni Jenny ay nanggaling sa loob. Sino? Jenny, ako ito. Sabi ni Terence. Oh. Binuksan ni Jenny ang pinto nang marinig niya ang boses ni Terence, pinapasok siya bago mabilis na isinara ang pinto sa likod niya. Naghinala si Terence sa mga aksyon ni Jenny, kailangan bang mag-ingat. Isa itong resort, at walang sinumang magnanakaw na pumasok at nanakawan sa kanila. Gayunpaman, natigilan si Terence nang tumangala siya sa silid. Nagbabago si Melissa, at nakatanggol ang kanyang bra. Ang kanyang purong puting katawan at dalawang malalaking boobs ay dumating sa paningin ni Terence, na nabigla sa kanya. Si Melissa ay natulala rin. Hindi niya inaasahan na bubuksan ni Jenny ang pinto sa ganitong sitwasyon. Kababalik lang niya, at maliligo na sana siya at magpalit ng pangilalim na kasuotan, na takot siya sa nangyaring pagungkay at pinagpawisan siya ng malamig. Gustong-gusto ng mga batang babae na maging malinis, kaya't tinanggal niya ang kanyang mga damit na panloob sa sandaling bumalik siya sa kanyang silid. May kumatok sa pinto, at pumunta si Jenny para itanong kung sino iyon. Walang pakialam si Melissa, nagpapalit siya ng damit, at si Jenny ay hindi tulala. Bakit niya bubuksan ang pinto para sa iba? Ngunit nagulat si Melissa, talagang binuksan ni Jenny ang pinto. Si Terence ang pumasok, at hindi niya matukoy kung matalino o tanga si Jenny, ngunit hindi nakaimik si Melissa. Ako. Wala akong nakita. Hindi ko nakita ang dibdib mo. Tinakpin ni Terence ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito ipinikit. Nakikita pa rin niya ang katawan ni Melissa sa pagitan ng kanyang mga daliri. Paanong hindi alam ni Melissa ang ginagawa ni Terence? Galit siya at inis, at hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Gusto niyang takpan ng kamay ang kanyang dibdib, ngunit ibinaba niya ito at sinabing, naghahanap ka pa rin. Saka sige, parang hindi mo pa nakita. Dahil sa sinabi ni Melissa, nakaramdam ng awkward si Terence. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniisip na nalampasan niya ang linya. Hindi pa nga pumapayag si Melissa na maging girlfriend niya, at hindi masyadong bagay na gawin niya ito. Mabilis siyang tumalikod sa kanya. Hindi alam ni Melissa ang sasabihin, sinasabi niya lang iyon dahil sa galit, at medyo napahiya si Terence. Mabilis siyang nagpalit ng bagong set ng mga pangilalim na kasuotan at nagsuot ng damit, at sabay na tumalikod si Terence. 2,464. Bakit ka ba bumalik sa katinoan mo noong nagsuot lang ako ng damit? Akala ni Melissa ay nagkataon lang. Ako. Napakamot ng ulo si Terence, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Hindi sinilip ni Terence bro si Melissa sis sa salamin. Sabi ni Jenny habang patuloy na kinakalikot ang tablet sa kanyang kamay. Gusto ni Terence na sakalin siya hanggang mamatay.
Hindi man lang nagtaas ng ulo ang babaeng ito, paano niya nalaman? Noon lang nakita ni Melissa na may salamin sa likod ni Terence, ibig sabihin nakikita pa rin niya ang sarili niya sa salamin kahit nakatalikod siya. Muling bumalik sa kanya ang kahihiyan na kanina lang nawala, at pinandilatan niya si Terence. Bakit ganito? Umubo ng awkward si Terence at iniba ang topic, si Wilfred at siya ay Joan ang nag-okupa sa kwarto, kaya wala akong mapupuntahan, kaya pumunta ako. Sumagot si Melissa ng, "Oh," at umupo sa kama, nakaramdam ng awkward. May sasabihin lang si Jenny at bumalik sa kanyang trabaho, naiwan sina Terence at Melissa na walang mapag-usapan. Ikaw ba ay naglilinang? Tanong ni Melissa, pinutol ang kakulaitan. Sige. Tumango si Terence at umupo sa kama. Tahimik na umupo si Melissa sa tabi ni Terence, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, hinubad niya ang suot na jacket, inilantad ang kanyang bra. Kitang-kita ni Terence ang kanyang katawan, at hindi na siya nakaramdam ng kahihiyan. Nakita na niya ang lahat, kaya ano ang dapat ikatakot? Ipinikit ni Terence ang kanyang mga mata at sinimulang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery, at si Melissa, sa kabilang banda, ay ginagawa ang kanyang makakaya upang makipagtulungan, nakaupo sa tabi ni Terence nang hindi gumagalaw. Sa katunayan, sa puntong ito, ang dalawa ay medyo wala sa kontrol ni Melissa, at ang tanging magagawa niya ay tulungan si Terence na magsanay sa lalong madaling panahon, upang ang kanyang lakas ay umabot sa isang bagong antas. Hanggat hindi sila natatakot sa Sky Elixir Sect, maaaring magkasama sila ni Terence. Melissa, pwede ba kitang yakapin? Napagtanto ni Terence na medyo na-distract siya ngayon na didistract siya habang nagsasanay, at sa tuwing naaamoy niya ang pabango ni Melissa ay may iba pa siyang gustong gawin. Natigilan si Melissa, hindi inaasahan na si Terence ay gagawa ng hindi makatwirang kahilingan. Gayunpaman, hindi siya maaaring tanggihan ni Melissa. Sinulyapan niya si Jenny, na tila walang pakialam sa kahit ano, at ngumuso. Hindi malinaw kung pumayag siya o hindi. Napangiti si Terence sa ungol ni Melissa, hinayla siya sa kanyang mga bisig. Nanginig ang katawan ni Melissa, at bumilis ang kanyang paghinga. Dinala nga siya ni Terence sa pagsasanay sa militar noon, ngunit iyon ay kapag siya ay natutulog at malamig sa gabi. Ngayon, parang sinasadya ni Terence. Bagamat ginagawa ito ni Terence para sa pagsasanay, hindi alam ni Melissa kung ito ay higit na pagnanasa o pagsasanay. Naramdaman ni Terence na tumigas din ang katawan ni Melissa, at nagpa siya na huwag ipilit ang kanyang kapalaran. Pagkatapos niyang yakapin si Melissa, wala siyang ginawang out of line, at nagsimulang mag-practice. Ang ugali ni Terence, sa kabilang banda, ay nagpagan at nagpasaya kay Melissa sa parehong oras. Tila si Terence ay talagang nagsasanay, at hindi lamang pagnanasa at sinusubukang samantalahin siya. Si Melissa ay lubos na masaya na si Terence ay naudyukan na magsanay sa mas maaga siyang sumali sa Sky Elixir Sect, mas maaga nilang masira ang hadlang sa pagitan nila. Hindi sasang-ayon si Melissa sa anumang bagay bago iyon, kung sakaling magkaroon si Polong ng dahilan para makipag-ugnayan kay Harry para gawin ang isang bagay kay Terence. Papalapit na siya ngayon kay Terence, ngunit nangako si Polong na hindi niya itutuloy ang bagay na iyon. Napilitan siyang humingi ng tulong kay Terence, ngunit hindi agad babalik si Polong sa kanyang salita. Sa isang kisap mata, oras na para sa hapunan, at inutusan ni Boss Bale ang bawat kwarto sa service desk na tawagan ang mga estudyante sa restaurant. Si Jenny ang pumulot, at inilapag niya ang kanyang tablet matapos itong kunin. Terence bro? Melissa sis? Oras na para sa hapunan. Oh, okay. Bumalik si Terence sa realidad at binitawan si Melissa. Si Melissa ay medyo kinakabahan at nahihiya noon, ngunit si Terence ay walang ginawa para mapahiya siya, at siya ay nagpahinga. Medyo komportable ito sa mga bisig ni Terence, at muntik na siyang makatulog. Binuksan niya ang kanyang mga mata at umupo, Tapos kumain na tayo. Lumabas silang tatlo sa kwarto at nakita si Wilfred at siya ay Joan na palabas ng kwarto. Namula ang mukha ni Joan, at hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng dalawa sa kwarto. Nakita ni Wilfred si Terence at mabilis na tumakbo, Kuya Linford. Anak magkasama kayo ni Joan.
Hininaan ni Terence ang kanyang boses habang tinitingnan kung gaano siya nasasabik. Uy, hindi pa, pero hinalikan na kita. Tuwang-tuwang sabi ni Wilfred, hindi ko akalain na may ganoong klaseng palabas ang cable TV ng resort. Hindi namin maiwasang panoorin ito sandali ni Joanne, ngunit hindi na ako pinayagan pa ni Joanne. Hehe. Ngumiti si Terence at tinapik ang balikat niya. Pumayag si Teacher Bale sa inyong dalawa. Hindi tumutol si Lolo. Ayos lang ako, sabi ni Wilfred. Walang sinabi si Terence. Pakiramdam niya ay napakatalino niyang babae si Joanne. Bagamat hindi tanga si Wilfred, medyo tapat siya. Hindi niya alam kung biyaya ba o sumpa ang makasama niya si Joanne. Lumabas din sina Polong at Pancho, ngunit nakabihis na si Polong hindi lang siya naligo, nakasuklay sa likod, at nakasuot siya ng bagong leather jacket. Sa gulat ni Terence, ang mga sugat sa kanyang mukha ay gumaling na. Ngunit medyo nagulat si Terence. Sa tulong ng kanang kamay na Pancho, hindi naging problema ang pagkuha ng ilang fast healing pill. Ang isang maliit na tableta para sa pagpapagaling ay sapat na upang pagalingin ang lahat ng mga pinsala ni Polong. Terence, maraming salamat sa ginawa mo sa ilalim ng lambak. Sabi ni Polong habang naglalakad. Tumingin si Terence kay Polong, iniisip kung nasisiraan na ba siya ng bait. Pero hindi pa rin niya sinabi. Sa katunayan, ang mabuting kalooban ni Polong kay Terence ay isang huling paraan. Pagkatapos makipagkita kay Pancho, kinumpirma niya na ang dalawang practitioner ay mula sa hidden house mo. Ang isa ay ang Earth Class Late Phase Peak, at ang isa ay ang Sky Class Early Phase. Ang isa sa kanila ay namatay, at ang isa ay nasugatan ng lakas ni Terence ay medyo malakas. 2,465. Kahit na ang hidden house ay kailangan mong iwasan ang labanan, at ayaw ni Polong na mapatay ang sarili. Maaaring ang kanyang kapatid na lalaki ang huling disipulo ng ikalimang elder, ngunit hindi pa siya elder. Kakailanganin niya ang tulong ni Harry para makaalis muna sa gulo na ito, at hindi magandang bagay na asar si Terence ngayon. Kaya naman nagpasalamat si Polong kay Terence, ayaw niyang dumating si Terence na naghahanap ng gulo pagbalik niya. Ang iyong mga salita ay nabibilang sa lambak. Mahinang tanong ni Terence. Sa ilalim ng lambak. Anong sinabi ko? Nagsimulang maglaro ng pipi si Polong. Ito ay isang bagay na maging mabait, ngunit ito ay isang bagay ng prinsipyo. Walang ibang tao sa lambak, at hindi lang niya ito masasabi sa harap mo Pancho, ayaw niyang mapahiya ang bahay kang. Wala lang, alam ni Terence na babalikan ni Polong ang kanyang salita, ngunit wala siyang pakialam. Engaged lang siya kay Melissa, at kahit na pag-usapan nila ang tungkol sa kasal, walang pakialam si Terence. Kung si Terence ay nangahas na gumawa ng gulo sa bahay ni Kang minsan, hindi siya natatakot sa pangalawa o pangatlong beses. Hindi natuwa si Melissa na marinig na si Polong ay babalik sa kanyang salita, kahit na ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Binabalikan ni Polong ang kanyang salita. Nag-dinner sila sa restaurant sa building ng resort. Maraming maliliit na gusali at bilya sa resort. Ang mga tao mula sa iba't ibang mga majors at klase ay karaniwang nakatira ng hiwalay, kaya ang restaurant ay hindi masikip. Ilang mesa ng pagkain ang inihanda para sa mga estudyante mula sa medicine major. Pagkatapos ng hapunan, oras na para sa entertainment activities na inayos ng resort. Ang dahilan kung bakit sikat ang resort na ito ay hindi dahil sa natural na ski resort nito, kundi dahil sa desyerto na nayon sa kalagitnaan ng bundok. Ang Deserted Village Exploration sa gabi ay isa sa mga pangmatagalang entertainment activity na inilunsad ng resort. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang nayon. Walang tao sa loob nito. Ang mga bahay sa nayon ay ginawa sa isang sinaunang estilo, ngunit karamihan sa mga ito ay gawa sa bato, kaya hindi sila nasira sa paglipas ng mga taon. Mayroong isang malaking memorial arch sa pasukan ng nayon. Matapos ang mga taon ng hangin, ulan, at araw, ang kulay nito ay kumupas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa gabi, mukhang madilim at nakakatakot. Siyempre, kung sasabihin ng isa na ang mga tigang na gusaling ito ay kakilakilabot, ito ay hindi sa lawak na sila ay kakilakilabot.
Ang pinakakakit-akit ay mayroong mga multo sa baog na nayon. Kung multo ba talaga o gimmick ng resort para makaakit ng mga turista, walang nakakaalam. Anyway, iba-iba ang opinyon ng lahat. Ang ilang mga turista ay nagsabi na sila ay talagang nakakita ng ilang maruruming bagay sa baog na nayon sa gabi sa eksplorasyon na sasakyan, habang ang iba ay nagsabi na ito ay dahil lamang sa kakila-kilabot na kapaligiran na nagdulot ng psikolohikal na presyon. Ngunit kahit na ano, naging sikat na ang lugar na ito. Bukod dito, sa pagbisita sa gabi, kailangan nilang sumakay sa sasakyang pang-eksplorasyon ng hotel upang bisitahin. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga turista sa pagpasok sa baog na nayon, at ang mga turista ay hindi pinapayagang bumaba sa sasakyan at umalis sa panahon ng pagbisita. Maaaring ito ang mga pakulo ng resort para takutin ang mga turista na kumita ng pera. Pagkatapos ng lahat, may gasto sa pagsakay sa sasakyang pang-eksplorasyon. Kung ang mga turista ay nagmaneho o naglakad sa baog na nayon upang tuklasin, paano kikita ang resort? Makatuwirang sabihin na si Boss Bale ay hindi madaling sumang-ayon sa ganitong uri ng nakakatakot na aktibidad sa paglilibang. Kaya lang nitong mga nakaraang taon, bagamat nakakatakot ang bulong-bulungan ng baog na nayon, wala ni isa sa mga turistang nagtungo sa paggalugad sa mga sasakyang pang-explore ang nagkaroon ng problema, at lahat ay nakabalik ng ligtas. Sa makatuwid, halos nahulaan ni Boss Bale na ito ay malamang na isang trick ng resort upang kumita ng pera at makaakit ng mga turista. Ang baog na nayon ay talagang walang multo. Ang kotse ng Explorer ay isang maliit na 9-seater bus, at bukod sa driver at co-driver na hindi kasya sa mga turista, 7 tao lang ang kasya sa bawat kotse. Sina Terence, Jenny, Melissa, Polong, Pancho, at 2 sa kanilang mga tauhan ay nasa iisang kotse. Si Terence, natural, ay ayaw sumama sa kanila, ngunit hindi niya magawang sipain ang 2 palabas ng sasakyan. Wala siyang choice kundi hayaan silang makapasok sa sasakyan. Ngunit ang hindi alam ni Terence ay ang hitsura ni Polong at Pancho ay nagdulot sa kanya ng kaunting problema. Nakatanggap ng tawag ang driver ng exploration vehicle mula kay Sir Roland bago ito sumakay. Natural na alam ng driver ng exploration car kung anong uri ng pagkakakilanlan mayroon si Roland Su. Trabaho lang siya, at masasabing kalahati ng may-ari ng resort si Roland. Paanong hindi siya nang ahas na makinig sa mga salita ni Roland? Kuya Roland, may order ka ba? Maingat na tanong ng driver ng Explorer, hindi alam kung bakit si Roland Su ay tumatawag sa oras na ito. May sama ng loob ako sa mga pasahero ng sasakyan mo. Nakita na ni Roland si Polong at ang nakapulupot na tiger na sumakay sa kotse mula sa malayo, kaya tinawag niya ang driver ng Explorer. Natigilan ng driver ng exploration vehicle nang marinig ang sinabi ni Sir Roland. Hinaan mo ang boses mo, huwag kang magsalita ng kahit ano, makinig ka lang sa akin, at gawin mo ang sinasabi ko. Hininaan ni Roland ang boses at inutusan ng driver, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Alam ko. Paano nang ahas ang driver ng exploration vehicle na suwayan si Sir Roland? Mabilis niyang kinalma ang kanyang emosyon at nagsalita na parang walang nangyari. Mamaya, kapag dinala mo ang mga tao sa sasakyan sa ilang nayon, dalhin mo sa malayong lugar. Pagkatapos, humanap ka ng dahilan na nasaan ang sasakyan. Bumaba ka sa sasakyan, bumalik ka, at iwan mo sila doon. Sabi ni Roland. Ito. Natigilan ng driver ng exploration vehicle. Naisip niya sa sarili, hindi ito masyadong maganda, tama ba? Kung iniwan nila ang mga bisitang ito sa isang desyerto na nayon, at sa isang liblib na lugar doon, paano nila ipapaliwanag ang kanilang sarili kung may nangyari? Bilang driver ng Explorer, siya ay nagmamaneho sa pagitan ng resort at ng baog na nayon sa loob ng maraming taon. Alam na alam niyang may multo talaga sa baog na baryo. Hindi yun chismis, may multo talaga. Kaya lang, walang intensyon ang multo na manakit ng tao, ngunit iyon ay nasa kondisyon na hindi ginagambala ng resort ang multo. Maingat na pinili ang rutang dinaanan ng kanilang sasakyan upang maiwasang mahawakan ang multo hanggat maaari.
Ito rin ang dahilan kung bakit sila ay namuhay ng payapa sa isa't isa nitong mga taon. Para naman sa mga turistang iyon, ang mga maruruming bagay na nakita nila ay hindi naman talaga malabo na paningin o psychological effects. Sa katunayan, minsan, sa isang lugar sa kahabaan ng ruta, nakikita pa rin nila ang pagkakaroon ng mga multo. I'm talking to you, narinig mo ba ako? Ayaw mo nang magtrabaho, di ba? Nang makita ni Roland na hindi umimik ang driver ay medyo nagalit agad siya. Just tell me if you're going to do it or not. Kung hindi ito gumana, magbabago agad ako ng mga tao. Okay. Walang choice ang driver kundi pumayag. Kailangan niyang pumayag dito. Ang trabaho ng driver sa resort ay magmaneho minsan tuwing gabi. Ito ay libre at binayaran ng maayos. Ayaw niyang mawalan ng trabahong ito. Gayunpaman, nang makita ang isang grupo ng mga inosenteng turista na inabandona sa baog na nayon, hindi napigilan ng driver na mapabuntong hininga. Maaaring natakot siya sa labas ng kanyang katalinuhan, ngunit kahit na ano, hindi niya kayang labanan si Roland Su. 2,466. Matapos humitit ng sigarilyo, sumakay ang driver ng Explorer. Wala siyang mahanap na dahilan para masira ang sasakyan, kaya ginawa ng sasakyan ang nakagawiyang pag-refuel bago umalis. Ang driver ng Explorer ay hindi nag-refuel sa kotse, ngunit hayaan ang gas sa kotse ay sapat lamang para sa isang one-way na biyahe. Nang makarating sila sa baog na nayon, halos walang gas. Baog na nayon. Pinagmumultuhan. Tiningnan ni Terence ang brochure sa kanyang kamay, iniisip na marahil ito ang paraan para makaakit ng mga turista ang resort. Hindi naman sa hindi naniniwala si Terence sa mga multo, pero kahit papaano ay hindi pa siya nakakita ng isa, kahit noong naggalugad siya ng mga sinaunang libingan. Siyempre, hindi naman parang wala ang mga bagay na ito. Nabasa ni Terence sa ilang mga sinaunang aklat na kapag ang isang practitioner ay umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas, maaari nilang linangin ang kanilang essence spirit. Ang diwa ng espiritu ay maaaring umalis sa katawan, at kahit na namatay ang katawan, maaari pa rin itong umiral. Gayunpaman, ito ay naiiba sa mga multo. Ito ay isang mahusay na mahiwagang kapangyarihan ng mga magsasaka, at ito ay sa panimula ay naiiba sa mga multo sa karaniwang kahulugan. Mabagal na humandar ang sasakyan, at ang kotse ni Terence ang naging huling sasakyan ng buong convoy, sinadya man ito o hindi. Pagkatapos magpagasolina, sinundan niya ang convoy pababa ng burol. Napakasungit ng daan sa bundok. Ito ay hindi isang regular na kalsada sa bundok, ngunit isang kalsada para sa sariling paglilinang ng resort. Hindi ito bukas sa publiko, kaya walang mga ilaw sa kalye. Maaari lamang silang umasa sa mga searchlight sa exploration vehicle upang makita ang kalsada sa unahan. Sa gilid naman ng kalsada, may masukal na gubat. Kung sila ay mahiyain, makikita nila ito lalo na nakakatakot. Si Terence ay hindi natatakot sa gabi sa kabundukan, mas nakakatakot pa ito noong siya ay nagsasanay sa West Star Mountain, at ang Wulong Haote Mountain ay hindi rin mas maganda. Tila walang pakialam si Jenny sa sitwasyon sa paligid niya. Kinalikot niya ang kanyang tablet, hindi man lang tumitingin sa labas ng bintana. Medyo natahimik si Terence. Masyadong energetic ang babaeng ito. Si Melissa, sa kabilang banda, ay halatang kinakabahan. Hindi rin siya tumitingin sa bintana. Hindi tulad ni Jenny, na walang oras na tumingin, si Melissa ay medyo natakot. Nasaan ang mga multo? Puro chismis lang. Paraan para kumita ang hotel. Hindi napigil ang sabihin ni Polong, what the hell? Mga medical student tayo, bakit tayo matatakot sa multo? Isa lang itong daye para day ng mga bata. Naglakas loob akong pagtawanan ang mga multo sa sementeryo, ha ha ha. Kumunat ang noo ni Melissa sa sinabi ni Polong. Kahit na ito ay isang paraan ng paggawa ng pera ng isang hotel, hindi na kailangang pag-usapan ito sa kotse, hindi ba? May driver sa kotse, kaya paano siya matutuwa kapag narinig niya iyon?
Gaya ng inaasahan, ang driver ay nakaramdam ng paghingi ng tawad sa mga tao sa kotse, ngunit pagkatapos marinig ang mapagmataas na salita ni Polong, lahat ng kanyang pagkakasala ay nawala. Hindi ba't isang daya ang mandaya ng pera? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Pagkatapos ay hahayaan kitang maranasan ito. Hindi masasabing walang kaluluwa. Hindi mo masasabi na ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng agham ay hindi agham, sabi ni Terence. Hindi mo maipaliwanag ngayon, pero baka sa hinaharap ay magagawa mo. Akala mo ba nakakita ka ng multo noong nakakita ka ng sasakyan ilang daang taon na ang nakakaraan? Ang hindi sinabi ni Terence ay ang pagsasanay at paggawa ng elixir ay imposible sa mata ng mga normal na tao. Buti na lang may driver kaya hindi siya nagpahalata. Hoy, Terence, anong ibig mong sabihin? Polong pouted, sa tingin ko natatakot ka. Kung natatakot ka, pwede ka nang bumaba. Pupunta tayo sa ilang nayon, hindi mo na kailangang pumunta. Ayaw ng mga bala pa ni Terence kay Polong at tumalikod na siya. Naisip ni Polong na matatalo niya si Terence sa theoretical na kaalaman, at tuwang-tuwa siya. Magagawa niyang mabawi ang kabayanihang imahe ni Melissa sa kanya. Dati siyang binugbog ng mga tulisan at Rolandso, at binyo-bully ng pagong. Bakit siya matatakot sa mga maltong iyon? Mula sa pananaw ni Polong, hindi iisipin ni Melissa na siya ay isang tulalo kung siya ay kumilos na matapang at walang takot. Mabagal na humandar ang sasakyan papunta sa village. Ang malaking memorial arch sa pasukan ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, at si Melissa ay walang kamalay-malay na umatras. Nakita ito ni Polong at hindi napigil ang sabihin, sirang memorial arch lang ito. Parang football goal sa araw na to. It's not a big deal. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa nayon, ang kotse ni Terence ay nagbago ng direksyon at nagmaneho sa isang maliit na kalsada sa sanggang bahagi ng kalsada. Bakit hindi tayo pupunta sa parehong paraan tulad ng kotse sa harap? Si Terence ay mas mapagmasid at napansin ang problema. Nako, ang bawat sasakyang pang-explore ay may kanya-kanyang ruta. Kung lahat sila ay magkakasama-sama, walang saysay na tuklasin, at mawawala ang saya sa paggalugad sa tigang na nayon. Naghanda na ng dahilan ang driver, kaya nagpaliwanag siya nang magtanong si Terence. Ganun ba? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya nakita kung ano ang hitsura ng kotse sa harap, ngunit hindi bababa sa dalawang exploration na sasakyan sa harap ay pareho ang direksyon, isa sa harap at isa sa likod. Naghinala si Terence sa driver. Sabi ko, Terence, natatakot ka ba? Kung natatakot ka, sabihin mo lang, huwag kang maghanap ng maraming dahilan. Pakiramdam ni Polong ay lalong natakot si Terence matapos marinig ang kanyang sinabi. Bagamat si Terence ay isang Earth-class mid-face peak, at hindi man lang siya kumibo kapag kaharap ang mga magnanakaw at ang Sky-class na pagong, hindi ito nangangahulugan na wala siyang kahinaan. Ang pagiging takot sa multo ay walang kinalaman sa antas ng lakas ng isang tao. Maraming tao ang nagpapanatili ng isang magalang na puso sa hindi alam, at kung si Terence ay mas sensitibo sa mga bagay tulad ng mga multo, makatwirang para sa kanya na matakot. Gustong magtanong ni Terence, ngunit dahil sinabi ito ni Polong, hindi na siya nag-abala pa. Hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema sa saklaw ng resort. Naramdaman na lang niya na kakaiba ang direksyon ng sasakyan. Ngunit muli, walang pakialam si Terence kung may problema sa ruta so ano. Sinubukan ba silang Robin ng driver na ito? Iyon ay panliligaw kay kamatayan. Pagkatapos ng sasakyan papunta sa fort, ang landas ay halatang mas mahirap tahakin. Ito ay bumpy up at down. Bagamat binago ang exploration vehicle, medyo mahirap pa rin maglakad sa ganitong uri ng kalsada. Bakit ang hirap lakad ng kalsadang ito? Lalong lumaki ang hinala ni Terence. Kung sasabihing iba ang rutang tinatahak ng bawat sasakyan, maniniwala si Terence, ngunit mahirap ang rutang ito. Hindi siya naniwala. 2,467. Halos gabi-gabi ang sasakyang pang-explore. Kahit iisa lang ang sasakyan sa kalsadang ito, magiging makinis na daan ito araw-araw. Hindi ito magiging kasing lubak gaya ngayon.
Ang tanging paliwanag ay ang kalsadang ito ay hindi madalas na tinatahak, ngunit napagpasyahan ng driver sa huling minuto. Ngunit ano ang kanyang layunin sa paggawa nito? Baka gusto niyang dalhin sila sa isang tiwangwang na lugar para robin sila. Pero siya ang driver ng isang resort, at kung may magnanakaw man siya, madaling maresolba ng pulis ang kaso. Si Terence ay hindi naniniwala na siya ay magiging napakatanga sino ang magdadala ng napakaraming pera sa isang pakikipagsapalaran sa kalagitnaan ng gabi. Hindi maintindihan ni Terence kung bakit may ibang motibo ang driver. First time nila sa resort, at first time nilang sumali sa baog na village expedition na ito. Hindi naman nila kilala ang driver, kaya anong motibo niya? Ang daan sa unahan ay mas madaling lakarin, ngunit masasabi ni Terence mula sa mga bakas ng dumi na ang mga kotse ay hindi karaniwang ginagamit dito. Ito ay isang maruming kalsada, at walang mga marka ng gulong dito. Maaaring sabihin na ito ay dapat na isang kalsada na karaniwang hindi dinadaanan ng mga sasakyang pang-explore. Bakit sila naglakad sa daang ito ngayon? Ang mga searchlight sa magkabilang gilid ng sasakyan ay nagsimulang gumana, na nagpapahintulot sa mga pasahero sa sasakyan na malinaw na makita ang tanawin sa labas ng bintana. Ito ay isang napakakulimlim na nayon, mga sira-sirang bahay, mga tuyong lumang balon, ilang mga gusaling walang marka na walang nakakaalam kung para saan ang mga ito, at mga parang libingan na mga burol. Ang lahat ay tila nakakatakot at nakakatakot. Maging ang driver ng Explorer ay hindi maiwasang kiligin sa sandaling iyon. Siya ang nagmaneho ng sasakyan dito ayon sa bilin ni Sir Roland, ngunit 4 o 5 taon na niyang hindi tinatahak ang kalsadang ito. Ang huling pagdating niya ay sa araw. Kahit nasa kamay niya ang mapa ay medyo natakot siya. Hindi siya naglakas loob na bumaba ng sasakyan at tumakbo pabalik mag-isa. Masyadong nakakatakot ang kapaligiran dito. Biglang naapula ang apoy ng sasakyan. Tiningnan ng driver ang gas meter at nakita niyang wala ng gasolina ang sasakyan. Huminga siya ng malalim at sinabing, "I'm sorry, there's something wrong with the car." Naapula na ang apoy. Lahat, mangyaring tingnan ang paligid. Tignan ko kung maaayos ko. Kung hindi ko kaya, tatawag ako ng tulong. Nasira ang sasakyan. Lalong naghinala si Terence ang kotse ay ganap na maayos noon, kaya paano ito nasira? Oo, pasensya na. Sagot ng driver na medyo kinakabahan. Sa kanyang mga mata, si Terence ang pinakamaingat na tao, at marami na siyang napansin na mga kapintasan noon. Nagsisimula na siguro siyang maghinala. Ngunit ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, wala na siyang ibang magagawa kundi ang ipagpatuloy ang plano ni Roland. Terence, hindi ka naman ganoon kaitikot diba? Kung nasira ang sasakyan, hayaan mo muna siyang mag-ayos. Bumaba tayo ng sasakyan para tingnan at mag-adventure. Si Polong ay sabik na ipakita ang kanyang katapangan. Sa kanyang pananaw, ang abandonadong nayon at ang mga multo ay pawang mga kasinungalingan. Nakasulat sa tourist guide ng Barren Village na bawal bumaba ng bus ang mga turista nang walang pahintulot para maiwasan ang anumang aksidente. Mahinang sabi ni Terence. Hindi siya natatakot, ngunit pakiramdam niya ay may mali. Melissa, nakita mo ba? Gaano kaduwag ang ilang tao? Hindi ka pwedeng mag-boyfriend sa ganitong klaseng tao. Sabi ni Polong kay Melissa. Hindi niya pinangalanan ang sino man, ngunit alam ng lahat kung sino ang kanyang tinutukoy. Ano ang silbi ng pagiging magsasaka? Hindi lahat ay malulutas sa iyong mga kamao. Kung hindi ka man lang manggahas na maglakad sa gabi, hindi ka ba aalis ng bahay sa hinaharap? Ayos lang kung lalabas ka sa kotse. Basta wag kang masyadong lalayo. It's not convenient for me to check the car if you are in it. Sagot ng driver ng exploration vehicle. Terence, tingnan mo, sinabi na ng driver, andito ka pa. Tanong ni Polong. Sige, bumaba tayo ng kotse at tingnan. Lalong naghinala si Terence sa pakay ng driver. Hindi ba kayang ayusin ng mga turista ang mga sasakyan habang nasa sasakyan sila? Bukod dito, malinaw na sinabi ng tourist guide na bawal bumaba ang mga turista sa kalagitnaan, ngunit pinalayas lang sila ng driver.
Gustong makita ni Terence kung ano ang ginagawa ng driver, kaya napangiti siya pagkaraan ng ilang sandali. Sige, bumaba na tayo at tingnan. Sabi ni Polong habang nakatingin sa delikadong mukha ni Terence. Magpanggap ka lang. Maiihi ang iyong pantalon kapag ginalugad mo ang nayon. Inilapag ni Jenny ang kanyang tablet nang walang pakialam at tumayo, handang bumaba ng sasakyan. Nag-aatubili si Melissa, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang presensya ni Terence, gayunpaman, ay nagpaginhawa sa kanya. Tungkol naman sa sinabi ni Pancho, na si Terence ay takot sa multo at hindi nang ahas na lumabas ng sasakyan, natural na hindi naniniwala si Melissa. Ito ay ganap na kalokohan sa kanya. Hindi man lang takot si Terence sa mga tulisan o pagong sa langit, bakit siya matatakot sa mga multo? Isang malamig na hangin ang umihip sa kanila nang bumaba sila ng sasakyan, at si Melissa ay nanginginig ng walang malay. Inilapit niya ang kanyang katawan kay Terence, ngunit hindi masyadong malapit. Ayaw niyang maging masyadong pag-alit sa harap ni Polong. Alam ni Melissa na hindi pa sumusuko si Polong sa kanya, base sa paraan ng pagtitig niya kay Terence. Malamang sinasabi lang niya ang sinabi niya sa lambak, at hindi niya tutuperin ang kanyang salita. Oy, nakakakilig dito. Tere, punta tayo dyan at tingnan natin. Tinuro ni Polong ang isang makulimlim na lugar sa hindi kalayuan. Dahil libre ko, tere na at tingnan natin kung may multo. Malapit lang naman tayo, hindi naman magandang lumayaw diba? Medyo nag-alinlangan si Melissa. Ang mga babae ay may likas na takot at pagtutol sa madilim at nakakatakot na mga lugar tulad nito. Siyempre, hindi maikukumpara sa kanya si Jenny. Sa sandaling ito, hindi masyadong natatakot si Jenny. Tumingin siya sa paligid at pinagmasdan ang sitwasyon. Hindi rin kumikibo si Terence, ngunit ang kanyang banal na sentido ay nakatuon sa kotse. May napansin si Terence sa driver noon, kaya binigyan niya ito ng pansin pagkababa ng sasakyan. Kuya Roland, ako na. Maingat na idinial ng driver ng exploration vehicle ang telepono ni Sir Roland at ibinalita sa kanya ang pinakahuling sitwasyon. Oh, nagawa mo na ba lahat ng sinabi ko sa'yo? Tanong ni Roland Su. I did, Kuya Roland. Dinala ko sila sa malayong lugar, pero masyadong nakakatakot dito. I don't dare to go back alone. Maingat na sabi ng driver. Pagbaba nila ng sasakyan, pwede ka na lang mag-drive pabalik at iwan sila doon. Sabi ni Roland. 2,468. Pero naubusan ng gasolina ang sasakyan. Hindi ako naggasolina. Maingat na sabi ng driver. Idiot. Kung gayon kailangan mong maghintay sa kotse hanggang madaling araw. Natural, hindi magpapadala si Roland ng sasakyan para sunduin siya sa oras na ito, dahil hindi ito sapat para takutin si Polong at ang iba pa. Kung ang driver ay maaaring matakot sa kanyang katalinuhan o hindi, hindi iyon ang kanyang pag-aalala. Hello. Hello. Kuya Roland. Tiningnan ng driver ng Explorer ang telepono na ibinaba at malungkot na umupo sa driver's seat. Nagsindi siya ng sigarilyo at sinubukang huwag tumingin sa labas ng bintana. Ang lugar na ito ay ang pinaka-pinagmumultuhan na lugar at nakalista bilang isang pangunahing lugar ng panganib sa mapa ng resort. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga driver at turista na pumunta rito, hindi pa banggitin sa gabi, kahit sa araw. Pinakamabuting hindi pumunta dito. Alam ng driver ng exploration vehicle na may mga maruruming bagay sa paligid, kaya natural na hindi siya naglakas loob na tumingin sa paligid. Si Terence ay isang Earth-class mid-face peak, at ang mga mata niya ay nasa telepono ng driver. Sa tahimik na gabing ito, malinaw niyang naririnig ang lahat. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Terence. Kaya ang driver ay nasa ilalim ng utos ni Sir Roland, iniwan sila sa ilang. Tila si Polong at ang nakapulupot na tiger ang dahilan ng gulo na ito. Sina Melissa, Jenny, at siya ay hindi pinalad. Halata namang gustong maghayganti sa kanila ni Roland Su. Gayunpaman, medyo nag-relax si Terence pagkaraang makarating sa ilalim nito. Ang layunin ni Roland Su ay takutin lamang sina Polong at Pancho, ngunit ang isa sa kanila ay isang doktor, at ang isa ay isang alchemist practitioner.
Maliban kung talagang may multo dito, walang paraan para takutin sila. Kung gusto ni Polong na pumunta, pagkatapos ay umalis na tayo. Medyo malamig dito, at mag-freeze ka kapag hindi ka kikilos. Sabi ni Terence kay Melissa. Naramdaman ni Terence na may mali pagkatapos niyang sabihin iyon, mukhang hindi iyon ang kanyang intensyon. Parang may nag-uutos sa kanya, o may boses na tumatawag sa kanya, sinasabing pumunta siya sa madilim na lugar. Malakas at determinado ang paghahangad ni Terence, at napansin niya ang problema sa maikling sandali ng pagkagambala, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang problema. Katulad ng biglaang pangungusap kanina lang, spell ba ito o curious lang si Terence? Tingnan natin kung gayon. Nagulat si Terence, talagang pumayag si Melissa sa kanyang mungkahi. Takot na takot siya noon, pero ngayon ay curious na siya. Hoy, Terence, tingnan mo, kahit si Melissa ay mas matapang kaysa sa iyo. Sabi ni Polong. Nalilito pa rin si Terence, at wala siya sa mood na makipagtalo kay Polong. Magsasalita pa sana siya nang makita niyang sinusundan na ni Melissa si Polong, nakapulupot sa mga anino ng tigre, ang dilaw na buhok, at ang kulay ubing lalaki. Terence bro, hindi mo ba nararamdaman na may mali dito? Lumingon si Jenny at seryosong tumingin kay Terence. May problema ba? Tumingin si Terence kay Jenny, anong problema? Jenny, hindi ko masabi. May kakaiba sa lugar na ito. Jenny, bagamat madilim at nakakatakot, parang may kung anong invisible magic na nagtutulak sa mga tao na tuklasin ito. Sabi ni Jenny na nakakunot ang noo habang nakatingin sa dilim sa di kalayuan. Kung gayon, gusto mo bang pumunta at alamin? Sumikip ang puso ni Terence. Ganito rin ang pakiramdam ni Jenny. Magkakaroon din kaya si Melissa at ang iba pa? Oo, pero makikinig ako kay Terence bro. Sabi ni Jenny. Tumingin si Terence kay Jenny at huminga ng malalim. Dati, ganito ang pakiramdam niya. Dahil sa lakas ng kanyang kalooban kaya siya nagising. Gayunpaman, ang isipan ni Jenny ay nakakatakot na kalmado. Napansin niya talaga na may mali sa sitwasyong ito. Dahil dito ay lalong naguluhan si Terence tungkol sa background ni Jenny. Ang babaeng ito ay isang henyo, at ang kanyang katalinuhan ay hindi normal na mataas. Abnormal din ang kanyang pag-iisip, at napakakalma niya. Nanlamig ang puso ni Terence habang pinapanood si Melissa na umalis kasama si Polong at ang iba pa. Hindi ito nababagay sa personalidad ni Melissa. Hindi niya gustong maging masyadong malapit kay Polong at kanang kamay na si Pancho, ngunit hindi niya hinintay sina Jenny at Melissa, at sinundan sila sa dilim. Wala itong saysay. Melissa, maghintay. Ayos lang sana kung hindi sinabi ni Jenny, ngunit dahil ganoon din ang nararamdaman niya, sigurado si Terence na may mali sa lugar na ito. Hindi niya malay na gusto niyang pigilan si Melissa. Delikado dito, huwag ka masyadong lalayo. Dahil sa boses ni Terence, napahinto si Melissa sa kanyang paglalakad, at lumingon siya, nalilito. Bumilis ang tibok ng puso niya bakit nandito siya kasama si Polong at ang iba pa. Gusto niyang tumalikod, ngunit nagsimula si Polong. Terence, kung natatakot ka, sabihin mo lang. Kung hindi ka pupunta, huwag mong hawakan ang iba. Tumingin si Polong kay Terence, natigilan. Tatalikod na sana si Melissa nang marinig niya ang tawag ni Terence, ngunit hindi niya alam kung bakit siya tumalikod pagkatapos marinig ang mga salita ni Polong. Parang may kung anong salamangka sa kanyang harapan, na nagpapawala na naman sa kanyang isip. Let's go and take a look. Ingat! Nag-alinlangan si Terence, ngunit nagpa siya na sumunod. Hindi niya alam kung ginawa niya ang desisyong ito dahil kay Melissa o dahil sa pagkahumaling sa puso niya. Oh, okay. Tumango si Jenny at sumunod kay Terence. Halika, lumapit ka. Pakiramdam ni Terence ay parang may mahiwagang boses na tumatawag sa kanya, ngunit wala siyang marinig nang sinubukan niyang makinig. Ang lahat ay tila kakaiba, at ang madilim na lugar sa malayo ay tila mas nakakatakot at nakakatakot. Hindi nagustuhan ni Terence ang pakiramdam na ito may kakaiba sa lugar na ito.
Ang isang pinagmumultuhan na nayon, sa teorya, ay dapat na peke ito ay isang paraan lamang para sa resort upang makaakit ng mga turista, ngunit sa puntong ito, hindi inisip ni Terence na ang lahat ng mga alamat ay mga alingaw-ngaw lamang. Ang iilan sa kanila ay naglakad papalayo. Ang madilim na sulok na tila hindi masyadong malayo ay tila kakaiba sa kanilang paglalakad. Pambihira itong hindi maabot. Malapit na ang maliit na bante ng dumi, ngunit kahit anong lakad nila, hindi nila ito maabot. Parang naglalakad ang mga taong ito, at naglalakad din ang maliit na punso. Gaano man kabilis maglakad ang mga taong ito o gaano man kalayo ang kanilang nilakad, hindi maabot ang maliit na punso. Gayunpaman, walang napansin na kakaiba. Nanlamig ang puso ni Terence, at bigla siyang nagising na may kislap na gulat sa kanyang mga mata. Nakatagpo siya ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng sentido komun noon. 2,469. Iyon ang oras sa libingan ni Zhang Liju, ang walang katapusang landas na iyon, ang napakalalim na kailaliman lahat ay kakaiba, at ito ay katulad ng nangyayari ngayon. Biglang lumingon si Terence at mas nagulat kung ano ang nasa likod nila ay hindi kung ano sila nang dumating sila. Wala na ang rover, at sa likod ng mga ito ay may mga cross-crossed path, sira-sira na mga cottage, magulong stone tablets, at ilang hindi kilalang mga estatwa. Walang paraan pabalik. Terence bro, napansin mo rin. Biglang tanong ni Jenny. Oh, matagal mo na bang natuklasan? Tumingin si Terence kay Jenny, medyo nagulat. Oo. Ikinaway ni Jenny ang tablet sa kanyang kamay at sinabing, ang aming mga satellite coordinates ay karaniwang pareho, ngunit ang tanawin sa paligid namin ay ganap na naiiba. Sa madaling salita, maaaring nakatagpo natin ang maalamat na ghost wall at naglibot-libot. Tumingin si Terence sa tablet na nasa kamay ni Jenny, natigilan. Ang babaeng Jenny na ito ay palaging gumagamit ng mga siyentipikong pamamaraan upang labanan ang hindi makaagham na mga bagay at nakahanap ng mga solusyon mula sa mga ito. Nagulat at natuwa ito kay Terence. Kung gayon, nasaan ang exploration vehicle? Tanong ni Terence. Nandito na, itinuro ni Jenny ang isang coordinate sa mapa sa tablet at sinabing, gumawa ako ng record nang bumaba ako sa kotse kanina. Sa madaling salita, wala pang kalahating kilometro ang nilakad natin. Nagulat si Terence sa mapa sa computer ni Jenny. Halos ganoon na lang. Sabi ni Jenny. Medyo kalmado ka. Ginagamit mo pa rin ang positioning system para kalkulahin ang lokasyon natin sa oras na ganito. Puri ni Terence. Dahil nasa tabi ko si Terence bro, kasama siya sa tabi ko, hindi matatakot si Jenny at mapag-aaralan niya ang mga bagay na ito ng mapayapa, seryosong sabi ni Jenny. Habang nag-uusap ang dalawa, isang kaitikot-takot na tawa ang nagmula sa harapan. Huminto si Terence at tumangala may puting ilaw sa harapan nila, at lumitaw ang malabong figure. Ang anino ay hindi mukhang tao, at hindi rin mukhang natural na nabuong ambon. Ito ay parang kaluluwa ng kung anong uri ng halimaw. Kasabay ng nakakatakot na halakhak, sa sandaling ito, gaano man katanga ang isa, naiintindihan nila na ang bagay na ito ay dapat na tinatawag na multo sa baog na nayon. Ah! Ang isa pang nakakadugo na sigaw ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Terence. Ang boses ay hindi galing sa halimaw, kundi kay Polong. Bumagsak si Polong sa lupa, namumula ang mukha habang nanginginig. Basa ang kanyang pantalon, at naiihi niya ang kanyang pantalon. Ang kanang kamay na si Pancho ay hindi kasing inutil niya, ngunit nanginginig pa rin siya sa takot. Ang hindi kilalang takot na ito ay nagpatuyo ng kanyang lalamunan, at hindi siya makapagsalita. Nagsisi siya sa pakikinig kay Polong at bumaba para mag-explore. Talagang may mga maruruming bagay sa nayong ito. Ang mga lalaking may purple na buhok at may dilaw na buhok ay mga practitioner, at kahit na wala sila sa kasanlungkot na estado gaya ni Polong at nakapulupot na tiger, hindi rin sila masyadong maganda. Kahit na ang pinakamalakas na practitioner ay hindi alam kung paano haharapin ang kakaiba at hindi maipaliwanag na bagay na ito. Sino ka? Huwag kang maglaro, pag hindi ka nagpakita, papatayin kita.
Pagkatapos ng lahat, ang purple na buhok ay isang mystic, isang mataas at makapangyarihang pag-iral sa karaniwang mundo. May tiwala pa rin siya sa pagharap sa halimaw na ito. Hehehehe. Biglang tumawa ang multo. Hindi pa rin komportable ang kanyang pagtawa. Biglang parang sinakal ng kung ano ang purple na buhok. Naglabas siya ng, haha. May gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Sa ilalim ng kakaibang mga tingin ng lahat, ang lalaking may kulay lila na buhok ay tila tinamaan ng isang malaking puwersa at tumalbog sa kanyang orihinal na lugar. Nataman niya ang isang stone tablet na mahigit 10 metro ang layo ng malakas na putok. Paf! 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 Ang lilang buhok ay tumalsik ng isang subo ng dugo. Halatang nasugatan siya ng husto. Pinilit niyang tumayo, ngunit hindi niya magawa. Ilang saglit na nanginginig, nahimete siya. Nagulat ang lalaking may dilaw na buhok at kanang kamay na tigre. Nang sabihin ng lalaking may kulay lila na buhok ang mga katagang iyon, naisip pa nila na may nagtatangkang takutin sila. Ngunit ngayon, tila hindi ito ang kaso. Ang purple na buhok ay isang mestiko. Anong klaseng lakas ang kailangan niya para magawa niyang masaktan ng husto ang isang mestiko? Ang kakaiba ay hindi nila nakita kung paano umatake ang kabilang partido. Sa kanilang mga mata, walang umatake, ngunit si Zimaw ay pinalipad at binasag sa batong monumento. Hindi alam kung siya ay patay o buhay. Napakunot noo si Terence sa evil ghost na nasa harap niya, to the max ang kanyang bantay. Siyempre, hindi iyon inisip ni Terence na isang multo. Hindi ba si Boss York ay pumatay din ng mga tao sa puntod? Nanlamig na si Polong sa gulat. Hindi na siya nagulat na pinalipad ang lalaking may purple na buhok. Nakaupo lang siya sa lupa, walang ekspresyon. Ang ikinakuryos ni Terence ay hindi umimik si Melissa, nakatayo lang doon. Hindi siya natauhan, at hindi nakikita ni Terence ang kanyang ekspresyon, ngunit masasabi niya sa kanyang katawan na hindi siya natatakot. Si Melissa ay matatag na nakatayo, hindi nanginginig o nasusuray. Nagdulot ito ng pagdududa kay Terence. Kailan pa siya naging matapang? Ayaw bumaba ng sasakyan ni Melissa nang nasa sasakyan sila. Bakit ang dami niyang pinagbago sa maikling panahon? Melissa. Sinabi ni Terence sa kanyang sarili. Si Melissa ay malamang na nahulog sa isang uri ng mahiwagang estado. Hindi nag-react si Melissa sa sigaw ni Terence, hindi man lang ibinaling ang ulo para tingnan siya. Sigurado si Terence na si Melissa ay nalilito sa isang bagay sa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Terence at sinimulang i-compress ang energy bomb sa kanyang kamay. Mahirap harapin ang isang bagay na tulad nito. Hindi alam ni Terence kung ang mga normal na pag-atake ay gagana dito, ngunit mula sa paraan ng paglipad ng purple na buhok, ang bagay na ito ay talagang hindi simple. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi magamit ni Terence ang kanyang gintong daliri upang makita ang lakas ng bagay na ito. Sa madaling salita, ang taong ito ay maaaring isang napakalakas na pisikal na master, o siya ay hindi. Sa sandaling inatake niya ang purple na buhok, hindi pa rin maramdaman ni Terence ang kanyang lakas, na nangangahulugan na hindi siya isang pisikal na master. 2,470. Sa kasong iyon, ang resulta ay medyo hindi katanggap-tanggap. Ang sagot ay ang bagay na ito ay hindi tao. O sa halip, hindi ito isang espiritong hayop. Magagamit din ni Terence ang kanyang ginintoang daliri upang suriin ang lakas ng mga espiritong hayop, ngunit ang malaambon na bagay na ito ay hindi nag-react. Kaya't nagpa siya si Terence na huwag nang subukan ang nagngangalit na apoy na 8-trigram bomb at sinimulang i-compress ang energy bomb, handang bigyan ng matinding suntok ang taong ito. Ano? Ano ka ba? Maingat na tanong ng dilaw na buhok na binatilyo sa nanginginig na boses. Hehehehe. Muling tumawa ang halimaw, ngunit hindi nito sinagot ang tanong ni Blondie. Sa halip, tila kinakausap nito si Melissa. Sumunod ka sa akin. Dahil doon, dahan-daang lumutang ang halimaw, at sinundan ito ni Melissa. Si Melissa ay hindi isang practitioner, kaya limitado ang kanyang bilis sa paglalakad, ngunit tila alam ng halimaw ang kanyang bilis, at naanod sa kanyang harapan sa parehong bilis. Melissa. Nagulat si Terence nang makitang sinusundan ni Melissa ang halimaw, at muling sumigaw.
Sa pagkabigo ni Terence, gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Melissa. Sinusundan pa rin niya ang halimaw. Jenny, maghintay ka dito na may right coiling tiger at ang iba pa. Susundan ko at titingnan. Seryosong sabi ni Terence. Hindi niya hinayaang sumunod si Jenny dahil kung gagamitin ni Terence ang energy bomb, magiging mahirap itong protektahan si Melissa. Hindi na niya maaalagaan si Jenny, kaya malinaw na ito ang pinakaligtas para sa kanya na manatili kasama si Tiger at ang iba pa. Dagdag pa, mula sa kasalukuyang sitwasyon, medyo halata na ang malahalimaw na bagay na ito ay interesado lamang kay Melissa. Tulad ng para sa kanang nakapulupot na tiger, polong, dilaw na buhok, at lila na buhok, hindi sila interesado sa kanila. Pinalipad nito ang lalaking may purple na buhok, ngunit hindi siya nito pinatay. Tila iisa lang ang layunin ni ito, at iyon ay ang makuha si Melissa. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na sinundan ni Terence ang malalaking hakbang, ang enerhiyang bomba sa kanyang kamay ay hindi tumitigil, na nagpikompres sa mabilis na bilis. Hindi alam ni Terence kung ano ang kalaban, at hindi niya alam kung gaano kalaki ang energy bomb para mapatay ito. Maaari lamang niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas at i-compress ang chi hanggat kaya niya, na iligtas ang ilan sa chi na kailangan niya upang pagalingin ang kanyang mga nasugatang meridian. Sumunod si Terence sa likod ni Melissa, at mukhang wala ring pakialam ang halimaw kay Terence. Tila nakatuon ang atensyon nito kay Melissa, at tila hindi nito napansin ang mga kilos ni Terence. Siyempre, maaari rin itong makita si Terence, ngunit wala itong pakialam sa kanya. Sa isang kisap mata, napagtanto ni Terence na si Jenny at ang iba pa ay nawala, at siya ay nasa kakaibang kapaligiran. Parang nag-iiba ang tanawin. Ano ka ba? Saan niya dinadala si Melissa? Kung hindi mo sasabihin, hindi na ako magiging magalang. Sabi ni Terence habang pakiramdam niya ay halos tapos na siya sa energy bomb. Gayunpaman, ang malabo na bagay ay tila walang pakialam kay Terence. Patuloy nitong pinona si Melissa. Sumimangot si Terence at binilisan ang lakad niya, hinaila si Melissa sa likod niya at binato ng chi bomb ang bagay. Boom! Nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa energy bomb. Ginamit ni Terence ang kanyang enerhiya para harangan ang landas ni Melissa nang ilabas niya ang energy bomb. Hindi siya mamamatay sa pagsabog, ngunit hindi makakaligtas si Melissa. Sa malakas na pagsabog, ang maulap na bagay ay sumabog sa maliliit na ulap. Dahil sa sitwasyong ito, nakahinga ng maluwag si Terence. Hindi mahalaga kung ang nasa harap niya ay tao o isang multo, sa wakas ay patay na ito. Phew! Tatalikod na sana si Terence para tingnan si Melissa nang makarinig siya ng nakakatakot na tawa. Hehehehe. Habang nakatingin si Terence sa takot, ang kakaiba, umaambon na bagay na naging maliit na sandata ay biglang nagsama-sama muli, na nabuo ang bagay na iyon na hindi mukhang tao o multo. Ang tawa ay nanggaling sa bagay na iyon. Ikaw. Okay ka lang talaga. Napatingin si Terence sa kakaiba, umaambon na bagay sa harap niya, nagulat. Little brat, I didn't expect you to have some skills. It's been a few thousand years. You're the first person who can blow me apart. The weird thing finally started talking to Terence. Hindi man lang ito nag-abalang kausapin si Terence noon, not to mention Polong, Coiling Tiger, and the others. Ano ka ba? Bakit mo kinuha ang kaibigan ko? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, ang bagay na ito ay hindi natatakot sa mga energy bomb. You don't need to know what I am. I took her away for my own reasons. After a short silence, nagsalita ulit ang kakaiba, you can go, I won't hurt you. Isa kang multo. Mabilis na gumana ang utak ni Terence habang sinusubukan niyang mag-isip ng solusyon. This damn thing said that it would not hurt him, but it only saw his powerful strength. Kung ang purple na buhok, pinalipad na sana siya ng sampal. Siyempre, ang lakas ni Terence ay medyo nakakabigla sa bagay na iyon dahil hindi niya ito sinaktan ay hindi niya ibig sabihin na hahayaan niya si Melissa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sinagot ng bagay ang tanong ni Terence at patuloy na inakay si Melissa pasulong.
Walang laman pa rin ang mga mata ni Melissa, para siyang nawala ng malay. Tinawag siya ni Terence, ngunit hindi siya tumugon. Gusto ni Terence na pigilan si Melissa sa pag-alis, ngunit natatakot siya na baka mag-react ang bagay sa kanya. Pinag-isipan niya ito, sinusubukang malaman kung paano haharapin ang mga multo mula sa mga serye sa TV. Ang mga normal na pamamaraan ay hindi gumana sa bagay na ito, kaya't si Terence ay walang pagpipilian kundi gumamit ng ibang paraan. Si Terence ay hindi karaniwang nanonood ng TV, at pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sa wakas ay naalala niya ang isang nakaka-ghost-catching na pelikula na pinanood niya kasama sina Cheryl at Yasi. Sinabi nito na ang mga multo ay hindi natatakot sa pag-atake, ngunit natatakot sila sa liwanag at apoy. Noon, may kasabihan na ang apoy ay nakakapagtaboy sa mga multo. Naisip ito ni Terence at napagtanto na ito lang ang paraan na magagamit niya ito ngayon. Wala siyang alam tungkol sa iba pang pamamaraan ng Motion the Wisp. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na sumunod si Terence, isang fire element refinement fire ang nabuo sa kanyang kamay habang hinahawakan niya ang malabo na bagay. Hindi ito tumigil hanggang sa ilang metro na ang layo mula sa apoy sa kamay ni Terence, puno ng pagkabigla ang boses nito, "An alchemist." Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.